Nagka-flash flood sa barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay dahil sa malakas na ulan. Rumaragas ang baha na may kasamang mga bato at putik. Halos mag-iba ang pader ng isang bahay dahil sa lakas ng pagtama ng tubig. Stranded din ang ilang residente sa isang kalsada. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na walang nailikas dahil biglaan ang pagtaas ng tubig. Ilang oras pa ang hinintay bago ito humupa. Wala namang nasawi o sugatan sa flash flood. Low pressure area ang nagpapaulan sa Albay ayon sa Pag-asa. Nasa 200 pamilya mula sa 2 barangay ang inilikas dahil sa rock slide sa Villaba, Leyte. Ilang bitak ng bato ang bumagsak malapit sa ilang bahay sa barangay Abihaw. Ayon sa barangay, nangyari yan nung tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu. Dahil sa nakaambang panganib, nagpatupad ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa kalapit na barangay Tagbubunga naman, hindi na ligtas balikan ang mga bahay sa sitio Bagoong Baryo. Batay sa assessment naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ayon sa mga otoridad, walang nasaktan o nasawi sa rock slide. Tinawag na emergency situation ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang maanumalyang flood control projects, kaya yan daw ang tututukan niya. I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Sa panayam ng unang balita kay Remulla kahapon, sinabi niyang target niyang may makonvict sa kasong kaugnay sa flood control project sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Bukod dyan, uungkatin din daw ni Remulla ang issue sa pagbili ng umano'y overpriced medical supplies sa Parmalee Pharmaceuticals noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nakabinbi sa Sandigan Bayan ng ilang graft cases laban kina NOI Health Secretary Francisco Duque III, ilang opisyal ng Procurement Services ng Department of Budget and Management, pati opisyal ng Parmalee. Naghain na ng not guilty plea ang ilang akusadong taga-PSDBM. Showbiz Chika ngayong Friday morning, mas maaksyon at matitinding mga eksena ang masusubaybayan sa last 2 episodes ng GMA Afternoon Prime na My Father's Wife. Tama na! Wala ka na matatakbuhan! Ibigay mo na sa akin ang kapatid ko! Lahat na lang kinuha niyo sa akin! Ang damot-damot niyo! Patikim lang yan sa confrontation scene ni Gina, played by Kylie Padilla, at Betsy, played by UH hostmate Hazel Kinuichi, sa episode mamaya. Silang magkaibigan na naging mortal na magkaaway at mag-stepmom. Magtagumpay kaya si Gina na mailigtas ang kanyang kapatid sa kapahamakan? Ano ang magiging kapalaran ni Gerald Jack Roberto na sugatan sa gitna ng hostage crisis? Paano rin sila maililigtas lahat ni Robert Gabby Concepcion? Abangan yan mamaya at bukas, 2:30 p.m. sa GMA pagkatapos ng It's Showtime. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.